DCHDC presents Philippine Labor Day. Halina't pag-usapan natin ang mga bagay tungkol sa Philippine Labor Day. Noong Pebrero taong 1902, ang Union Obrera Democratica de Filipina ay nabuo sa pangunguna ni Isabelo de los Reyes at Hermenegildo Cruz upang ipagtanggol ang mga karapatan ng manggagawa habang nasa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Simula nang madakip si Isabelo de los Reyes, humalili si Dominador Gomez sa pamumuno ng Union Obrera Democratica de Filipina. Pinangunahan ng UODF ang marcha ng mahigit 100,000 empleyado mula sa Plaza Meriones patungong Malacanang laban sa pamahalaang pinamumunuan ng Amerika upang igiit ang mas patas na kondisyon sa paggawa. Makalipas ang halos 5 taon, taong Abril 1908, nagpasa ang Philippine Assembly ng panukanang batas na kumikilala sa Mayo 1 bilang araw ng paggawa. Idineklara itong national holiday. Kaya noong Mayo 1, 1913, naganap ang unang pagdiriwang ng araw ng paggawa. Ito ay ipinagdiriwang bilang parangal sa mga kontribusyon at tagumpay ng manggagawa sa buong bansa. At dahil sa tagumpay na to, naisabatas ang mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Una dito ay ang pantay na pagkakataon sa trabaho para sa lahat. Ito ay ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa trabaho anuman ang kasarian, lahi, estado o paniniwala. Seguridad sa panunungkulan. Ang bawat empleyado ay dapat makatiyak ng seguridad sa panunungkulan. Walang empleyado ang maaaring tanggalin sa trabaho maliban sa isang makatarungan o otorisadong dahilan at pagkatapos lamang ng angkop na proseso. Mga araw ng trabaho at oras ng trabaho. Karapatan ng isang empleyado na bayaran ang lahat ng oras na sila ay nagtrabaho. Kung nagtatrabaho sila ng higit sa 8 oras, sila ay may karapatan sa overtime pay. Lingguhang araw ng pahinga. Ang isang araw na pahinga o rest day, pagkatapos ng 6 na araw na trabaho, ay dapat itakda ng employer sa mga manggagawa. Sahod at ang benepisyong kaugnay ng sahod. Ang sahod ay ang halagang ibinabayad sa isang empleyado bilang kapalit ng serbisyong ibinigay nila sa kanilang employer. Pagbabayad ng sahod. Ang sahod ng isang empleyado ay dapat bayaran sa pamamagitan ng cash, legal tender, o sa pamamagitan ng bangko. Ang sahod ay dapat ibigay na hindi bababa sa 1 beses bawat 2 linggo o 2 beses sa loob ng 1 buwan sa pagitan ng hindi hihigit sa 16 na araw. Mga babaeng empleyado, kung maaari ay ipinagbabawal ang mga kababaihan na gumawa ng trabaho sa gabi maliban kung ang trabaho ay pinahihintulutan ng mga patakaran katulad ng gawaing pang-industriya na nagpapatakbo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang mga pasilidad tulad ng hiwalay na dressing room at lavatories ay dapat na naka-install sa lugar ng trabaho. Pagtatrabaho ng mga bata. Ang pinakamababang edad ng pagtatrabaho ay 15 taong gulang. Ang sinumang manggagawang wala pang 15 taong gulang ay dapat na direktang nasa ilalim ng responsibilidad ng mga magulang o tagapag-alaga sa kondisyon na ang trabaho ay hindi nakagambala sa pag-aaral at pag-unlad ng bata. Ligtas at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Dapat bigyan ng mga employer ang mga manggagawa ng lahat ng uri ng proteksyon sa trabaho laban sa pinsala, pagkakasakit o kamatayan sa pamamagitan ng ligtas at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Karapatan sa self-organization at collective bargaining. Ang collective bargaining ay isang proseso sa pagitan ng 2 partido, ang employer at ang union, kung saan ang mga tuntunin at kondisyon ng trabaho ay naaayos at napagkakasunduan. Ang bawat manggagawa ay may karapatang pumili, bumuo, o sumali sa anumang lehitimong union ng manggagawa na walang panghihimasok ng kanilang employer o ng gobyerno. Ngayong ika-1 ng Mayo, taong 2024, ang United Church of Christ in the Philippines, Brokenshire Integrated Health Ministries Incorporated, Brokenshire Community Health
and Development Center at ang Bread for the World ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Mabuhay ang lahat ng manggagawang Pilipino. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share ang aming videos, page at account para sa iba pang informative videos.